Ngayong araw sa episode ng Voltes 5 Legacy mga daga, no? Grabe na talaga itong intense na nararamdaman natin mga daga. Alam niyo yung nararamdaman na natin yung papalapit na pagtatapos, no? Ito na kasi talaga yung daga no? At ang ngayong araw mga daga, ang pag-uusapan natin dalawang pointers lang, ano? Dalawang pointers lang dito sa kwento ng Voltes 5 Legacy ngayong araw. At dito nga rin mga daga, ikukwento ko na rin sa inyo yung patungkol dun sa iba ko pang napansin ng mga nakarang araw. Hindi ko kinuwento kasi patapos ko lang itong eksena na to, no? Ito mismo, itong araw na to, itong eksena na to. Kasi mga daga, marami din ako talagang napansin dun sa mga nakaraang araw. At dito nga natin tatalakayin yon. So simulan na natin to. Umpisahan natin dito sa pinakaunang pointers natin, yung paputok na nilagay ni General Homesak. No? Dito nga mga daga, makikita natin na nakabaon ito sa lupa. Dito mga daga, no, kung babalikan natin yung anime, kasi ang pagkakatanda ko talaga doon, hindi naman ganun yung itsura noon. Pero alam natin, di ba, kaya nga iniba lang. Mas realistic, no? Mas maganda yung nakikita natin na nandoon, na nilagay dito sa Voltes 5 Legacy. At talagang nakakatakot tingnan, no? Marami tayong mapapansin dito Mapapansin din natin na si Voltes 5 is mas maliit talaga dito sa paputok na ito. Dahil itong paputok na ito napakalaki talaga, no? Kung makikita nyo yung daga, kung napansin nyo yung bagay na yun, no? Sobrang laki ng paputok na to. At dito nga mga daga, pina-check ito ni Steve, no, kay Octo One. Sa anime mga daga, ang nagpa-check talaga nun parang si Little Jan. Si Little Jan talaga yung nag-check nun, di ba? Kasi parang sinabi niya na i-check ni Octo One yun. At naalala ko rin na ngayon ko lang din naririnig, no, na itong si Octo One nagsasabi pala ng Kuya Steve. Magandang din yun, magandang dagdag din yun mga daga, no? Kasi sa anime, wala naman talagang sinasabing Kuya Steve itong si Octo One, di ba? Talagang sabi ko nga, ay, meron pala. Akala ko wala. Ngayon ko lang napansin, no? Parang bago lang sa akin to mga daga. Dito nga rin mga daga, no, habang kinukuha ito ni Steve, yung parang ginugulpi na ni Steve itong paputok na to, at susubukan nga rin niyang gamitin itong laser sword. Sa anime mga daga, talagang ginamit nila yung laser sword na yon at nabali yung laser sword na yon mga daga. Pero dito, hindi ko nakitang nabali yung laser sword. Hindi nga rin ginamit yung laser sword dito, no? Pero maganda pa rin yung kwento. Kumbaga sabi nga nila, no, adaptation. So maraming mababago. Ilang beses na natin sinabi yan, ha? Dito nga mga daga, ito nga yung mga bagay na binago nila. Pero hindi naman pumangit kasi nandoon pa rin naman yung sense ng kwento. So tama pa rin yung ginawa nila doon mga daga. Balikan lang natin yung mga bagay, no, patungkol dun sa sinabi nating adaptation. Dito kasi sa Legacy mga daga, napakarami talaga nilang binago. Simula nung episode kahapon, no, simula nung pagkawala ni Draco. Kung matatandaan natin mga daga, dun sa anime, si Zandra dun mga daga ay parang piniw-piw niya itong si Zardos, no, para makatulog ito. Kasi ito si Zardos parang nagpupumilit pa to dun sa anime. Pero dito makita natin na nilabanan niya si Steve at nawalan siya ng malay, kaya dinala siya ni Zandra sa ibang lugar, no. At yung lugar na yon Bosania yon, no, yung Busan talaga yon. Pupunta na sila doon, uuwi na sila. So doon natin mapapansin daga na marami talagang binago, di ba? Pati nga kay kay Draco, di ba? Pero yung mga eksena dun sa ginawa nila dito sa live adaptation, maganda rin naman talaga. Nandun pa rin yung sense, nandun pa rin yung kwento. Kaya nga natutuwa ako, na-hype na nga ako Hindi ko lang nire-review yung mga bagay na ayoko nang sabihin para wala na lang tayong masabing hindi maganda. Kasi baka sabihin ng iba, pinapansin mo hindi maganda, no? So hindi ko na pinapansin yun. Ang pinapansin ko na lang dito kung saan ako na-hype, kung saan ako nakaramdam ng tense. Kumbaga, yung talagang pinatibok yung puso ko. Grabe yung pinatibok ng puso. Anong gamit ba ang pwede nating dalhin para dalhin yung mga maliliit na bagay? Mga bagay na madalas natin makalimutan. Mga bagay na minsan importante talaga sa atin. Tulad ng susi, ID, USB at cellphone. Lalo na ngayong hindi pa rin natin masasabing safe na tayo sa pandemic na dumaan. Di ba kailangan din natin ng alcohol spray? At sabi nga ng iba, coin purse. Importante din ng coin purse. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo nang dalhin yan, pero with style? Pinapakilala ko sa'yo, Lanyards by Mousetrap Clothing Line. Pero daga, alam ko sasabihin mo, pwede ko namang ipasok sa bag. Bakit sa lanyard pa? Teka, ibahin mo ang lanyard na to. Bukod sa matibay, maganda ang pagkakagawa, ako ang nag-design ng lanyard na to. At para sa akin, hindi ito ordinaryong lanyard. Dahil dito nakalagay ang logo kung saan tayo nagkakilala. Dito nakaukit kung saan lahat nagsimula, at ito ang magpapatunay na hindi lang tayo pinagtagpo-tagpo, kundi pinagsama-sama din tayo sa iisang hilig natin. Isa na lang sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi lang ang lanyard na ito ang pahalagahan mo, kundi ang mga panahong nagkausap tayong lahat at ang mga usapang
na ibalik ka sa pagkabata mo. Daga, tandaan mo, hindi sa presyo magkakatalo, kundi sa sentimental na halaga sa atin ng bagay na to. Dito mga daga, dito rin sa scene na to, dito sa may paputok, makikita rin natin na itong si Steve talagang grabe, no? Grabe yung dito, yung dedication ni Steve. Sobrang yung alam mo yung bahala na. Hindi po pwedeng mangyari, hindi po pwedeng umalis ako rito, kailangan tapusin ko to, kailangan malaman ko yung kahinaan nito, kailangan matapos ko to, masagot ko yung problemang to. 'Di ba? Ganun yung iniisip dito ni Steve. At handa siyang mawala para sa kanyang bayan, no, yung planetang Pilipinas, 'di ba mga daga? Grabe talaga yung dito ni Steve. Kaya nga sabi ko, kung nandun ka, kung parang totoo talaga to at nandun ka sa eksenang yon, grabe. Sobrang sobrang intense nun. Kasi hindi mo na alam gagawin mo eh. Hindi nila mahatak, hindi nila mapahinto, 'di ba? Wala na silang magawa. Nang biglang, ito na yung pangalawang pointers natin, dumating itong Solar Bird. Alam natin na ito na nga talaga daga, ito yung Solar Bird, no? 1,000,000% to daga, ito yung Solar Bird. No, doon pa lang sa clue na pinakita eh. Sa anime hindi nga yun eh, mas maganda talaga tong live adaptation eh. Ang ganda nung clue dito. Doon sa anime, lang yun, parang panghukay ng lupa, nakaganon yun eh. Dito talagang clue, 'di ba? Makikita nyo talaga na clue talaga yung ginamit. Dito nga mga daga, kung mapapansin din natin, itong Solar Bird hindi pinakita yung scene na kung saan siya nanggaling, no? Kasi nga, alala natin, binanggit doon na itong Solar Bird ay nasa kalangitan. Kumbaga, nasa himpapawid, nasa kalawakan. Yun yung sinabi ni Rotgar eh. Pero sa anime, mga daga, nandun to sa North Pole, dun sa ice, 'di ba? Sa yeluhan. At lumabas to papunta doon sa pinagtaniman ng paputok. At siya nga ang kumuha nito para paputukin sa kalawakan. Yun yung pinakakwento nun mga daga. Dito naman sa anime, napakaganda ng entrance nito Nagkulang lang talaga dun sa pinakita kasi mas maganda yon, mas malakas yung intense nun, yung mas malakas yung tense na ibibigay sa mga viewers sana nun. Kung pinakita yung pagbiyak ng lupa, kahit hindi na sa North Pole, 'di ba? Yung pagbiyak ng lupa tapos lumabas itong Solar Bird, mas maganda pa rin yon. Kasi nga nabubuo yung alam mo yung intense na basta tense, yung tense na nabubuo dun eh. Kumbaga merong story, no? Kumbaga naging kwento. Nagkaroon siya ng panimula, gitna at katapusan, 'di ba? So, yung panimula dapat noon, nawasak yung lupa, yung gitna, yung kinuha niya yung paputok, and then yung katapusan, yung napaputok na nila sa kalawakan nitong paputok, 'di ba? Dapat ganoon 'yun, mas maganda sana 'yun kasi more on storytelling talaga 'yun. Mapapakita mo talaga yung kwento ng Solar Bird. Dito kasi bigla na lang sumulpot yung Solar Bird. Dumating na lang habang ilalabas na sana ni Steve yung yung laser sword, 'di ba? At doon nga hinatak 'yon ng Solar Bird. Grabe to mga daga, bakit? Kasi ito na talaga malapit na talaga tayo sa katapusan, 'di ba? Alam ko ito yung mga episode patapos na sa anime kung natatandaan natin. Ito na yung mga episode na patapos na talaga yung kwento. Mga nasa na to, 38, mga 37 ganyan. Hindi ko lang sure pero ito na yung parang last 3 na to or last 2. Basta ewan ko na, nakalimutan ko na nandun lang yan mga daga. Kayo panoorin nyo kung gusto nyo panoorin, pero baka ma-spoil kayo sa huli, no? Lalo na sa mga hindi pa nakakapanood. Kung ako sa inyo, panoorin nyo na lang tong live adaptation and then panoorin nyo yung anime pagkatapos nitong live adaptation. Konti na lang, 2 linggo na lang Itong last linggo, ito na yun. Malamang sa malamang ipakita na to, itong ending nito. At dun nga mga daga umaasa pa rin tayo na magkaroon ng ibang ending ito kaysa sa dun sa anime. Kasi sa anime nga medyo nakakalungkot talagang nangyari. Parang wala na, parang huli na. 'Di ba? Parang nagwakas na lang sa ganung kwento. Sayang naman kung nagkabati pa sila magkapatid, 'di ba? Nagigets niyo yung sinasabi ko. Sana kung nagkasama pa sila. Kasi mas magandang kwento 'yung talaga 'yun At si Zardos sasamahan yung kanyang ama na pamunuan itong Busan. Sayang 'yun. Sana ganun talaga yung mangyari mga daga. Ako, 'yun ang inaasahan ko, no. Sana 'yun ang mangyari. Hindi ako umaasa pala, no mga daga. Gusto ko lang talaga na maging ganun yung mangyari para magkaroon ng ibang ending. 'Di ba? Hindi yung papares ng ending sa anime. Magkaroon lang ng ibang kwento kasi nga Voltes 5 Legacy, 'di ba? So, ayun. At saka mga daga, meron lang akong mga pointers din dun sa
pag-alis, no, yung pag kinabit na yung hindi, saka na. Wag na natin pag-usapan 'yun. Saka na lang sa susunod na video na lang pag pinakita na 'yon, ha. So ayun mga taga, tingin ko hanggang doon lang. Tingin ko medyo maikli lang tong natin, episode natin ngayong araw. Pero yun lang kasi talaga yung mga interesting part, no, na dito na napansin ko mga taga. Kayo, i-comment niyo sa baba kung ano masasabi niyo sa episode ngayong araw. And syempre mga taga, wag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. I-subscribe mo na. At kung gusto mong umorder ng MTCL lanyard natin mga daga, yung link nasa description, okay? So paano ba yan mga daga? Kita-kita tayo ulit hanggang sa susunod na video. Peace!